araw na yung installation ng mga yan bins windows na doors and ayan. June 20 siya nagsukat. So anong pa lang tayo ngayon? Fluted fan, WPC plus and epoxy primer po ito. Minimum ng 10 mm 10 mm yung kanyang. Tapos dito sa area na to, prepare na rin po ito. Pagka po may 60 cm by 120 cm. Kapit na eh. Okay. Yan, ayan tayo. Ayun na, magandang araw po. So ngayong araw na yung installation ng mga doors and windows. Yan, bins windows UPVC po yung mga windows and doors na ilalagay po rito. Yan po yung request ni client. So installer po si ayan, bins windows UPVC doors and windows. Ayan, shoutout din kay Sir Leo, siya po yung owner. Ito na po yung mga niya, yung mga team. Ay, naibaba na rin pala yung mga mga install dito. So kung naghahanap po kayo ng maganda quality na doors and windows, UPVC doors, syempre ang may recommend natin dyan si Bins Window. Ayan, by Sir Leo. Ayan na siya mga boss, lalo sa ayun, gumaganda na po itong proyekto. Ay, ito na yung perimeter fence. 2 meters halos sa doon na po yan height niyan. Sa concrete na yon. And then yung natitira niyang grills. Grills na po yan. Ito gate na to. Ayan mga boss, gumaganda na po siya. So dito sa kanyang service entrance meron pa po siyang design dito, yung canopy. May canopy po rito na ilalagay pa. Ito yung service gate, and then yun yung carport. So din yung gate para sa sasakyan. Although meron din pong access dun sa may garage. So ito, service gate. Kapag mo rito, ito na yung pinaka ports area. So yung cladding, yung adobe. Buksan natin yung ilaw. Ayan, sa taas sila mag-start mag-install. Ito po yung PVC. Ito po yung naka-frame. Ayan, installation na. Halos wala man pong isang buwan nung nagsukat ng final measurement ni Sir Leo dito. So June 20 siya nagsukat. So anong pa lang tayo ngayon, June 15. June 15 tama ba? Ay, July 15. So ito na yung railing. Kahit no railing na ito mga boss, yung taas nito, yung handrail nya, kahoy po yan. Ganoon din dito. Packet dito, kahoy. Tapos dito sa area na to, ang gusto ni client dito or ni owner, tempered glass. Yan, tempered glass po dyan. Ang naging poste po namin dito is flat bar na makapal, pinakamakapal sa market. Ayan po siya, solid. So kung mapapansin may kalawang, ano pa po ito, pa primer pa to, epoxy primer.
Tama. Tibay po ito, matigas. Talagang solid. Hindi katulad ng tubular na hollow or pipe. Ito, solid na bakal. Mas matibay syempre pagka solid. So pagka nailagay na yung ating mga bintana dito, for example, nailagay na yan. So secure na. Wala na pong tubig na papasok or ulan. Hindi na papasokan ng ulan. Mababasa. Itong ating wood plank, so pwede na pong iset. Ilalagay na rin po yan. So ito na yung mga doors. Ito po dito sa may balcony. Yan, baba mo na dyan, Tan. Yan, color gray. Gray po yung kulay niya. Dito. And then ito na yung railing dito sa likod. And epoxy primer po ito. And then ipa-final natin ng final paint. Ang gusto ni owner dito kasi kulay po nung dun sa may fluted panel. Kung ilalagay na or i-apply na color itong railing. Gray po siya. Yan. Gulisan mo eh. Yan, parang ganito. Ito po. Fluted panel, WPC fluted panel pang outdoor. Yan, ganyan po yung itong kulay ni owner. Ayan mga boss, pagka ano na rin dito, nagkabintana na, so pwede na rin mag-install yung sa aircon naman. Pagka nagkabintana na po kasi ito, pwede na tayo mag-finish din dito para may natatapos na rin. Yung mga pintuan still ongoing pa rin naman yun, so masisecure naman na. May pintuan na rin doon, so wala nang masyadong dumi na papasok. Although meron pang ilalagay dito pala. Meron pa pong additional si owner dito. Dito kasi yung pinaka headboard nitong ito pong kwarto, dito yung headboard ng kanyang bed frame. So nagpapalagay pa ng design dito si owner. Ganun din dyan. So dito yung AC. Nakabang na rin po yan. So install na lang ng aircon installer. Ganun din dito. Ganun din po ron. Meron din po doon sa headboard. Sa master, meron din na rin kami nilagay. May cladding pa po dito yan. Cladding. Medyo maingay po. Pasensya na po. Medyo maingay dahil ongoing yung pong pag sabay-sabay na yung gumagawa. Ganun din dito sa may bedroom. Ito yung guest room dito sa ibaba. Ito po yung pinaka guest room. Ayun na yung kanyang design dito sa kanyang wall. Stako. Ito po yung stako paints. Wala pa po siyang top coat. Para siyang concrete siya, panel. Pagka po nalagyan ng top coat to, matte, so magiging po ito, magiging dark pa ng konti yung stako.
Ayan na, ito na po yung mga ano, mga door. Lahat po ng door dito mga boss, excuse me. Solid door po ito. Ang kapal niya. And then ang height po nito or yung kanyang taas is 8 feet. Hindi po standard. Ang standard po kasi sa bahay mga boss, mga kadalasang nilalagay yung standard. Pagka standard finish, ibig sabihin standard po yung mga materials. Ito hindi po standard. Ang standard po kasi 7 feet lang or 2.1 meters, which is itong bahay na to, halos lahat po ng mga pintuan niya is 8 feet or 2.4 meters ang pintuan po. At po yung mga doors na piniprepare muna yan bago finish yan. Medyo matagal po yung pag-prepare, kailangan liyahin na mabuti para maging smooth. Tapos ang finish pala nito, ang finish dito mga boss, matte. Ang gusto kasi ni owner dito, lahat ng ano dito mga boss, matte. Kung mapapansin nyo, yung tiles dito sa may loob, matte color po yan. Wala po siyang ano, hindi siya gloss, matte. Tapos dito sa area na to, meron ding gustong ilagay si client dito, kaya po hindi po na-applyan ng masilya dahil meron po cladding na ilalagay dito si owner. So soon po yan. And then dito sa kitchen quartz stone ang ilalagay po rito. And then yung balak ni owner dito is PVC board ang magiging cabinet, kitchen cabinet ang gusto nila dito. Ayan ang may recommend ako naman sa mga mga cabinet na PVC, si paring Mac Lagunilla. Sila po yung expert. Meron po silang mga machine na ginagamit sa paggawa nun. Meron silang mga pantabas. So ito po yung mga hangganan din na prepare na rin po ito. Pagka po may, yun nga, pagka na-close na to, pwede natin ilatag dito yan o ilagay. Gagawin na rin yung dito, yung pong design dito sa guest room. Meron po kasing design na pinapalagay si client dito sa headboard. Doon po yung headboard niya. So meron pong design dito sa area na yan. Ayan, maganda. Tapos meron siyang, kung mapansin niyo, meron kaming naka-outplay dito na kuryente. Abang po yan para doon sa kanyang headboard. Meron, yung pinaka ng headboard niya. Although yung pong bed frame is may sariling headboard po yun, pero meron siyang dito, parang pinaka sandalan na design. And then ito yung CR nitong guest room. Ayan. Tapos yung kanyang pinaka accent wall dito sa area na to is nag-iba tayo ng tiles dito. Ang size nito is 60 cm by 120 cm or 60 by 120. Ayan. It's gray. Sa CR po, din lang po yung ginamitan natin ng gloss na tiles. Alam naman natin pagka CR, pagka po si Matt yung ginamit sa CR, medyo po siya, mahirap siyang linisin. Tapos minsan yung masamang amoy, minsan halos dumidikit din sa tiles yun. Kaya itong gloss sa CR, madali po siyang linisin, punas-punas lang. Sa matte kasi pagka naka-stain, mahirap pong tanggalin. Yun lang po yung downside ng matte. Pero dito sa floor, request nila matte. Matte po yan. Ito naman dito, 20 by 120 ang size po nito. Ganon din sa mga bedroom sa taas. 20 by 120 ang size niya. Kailangan nang tanggalin yung mga tubo na kausli dito para mailagay po yung mga bitana. Ayan, tulad nun, istorbo yun. Kailangan baklasin. Baklas natin para ma-install na yung mga windows. Hindi na kang check glass clip. Ayan, lalagyan po ng glass clip.
lalagyan ng glass clip to. Tapos gagawa ng pattern. Magpa-pattern po tayo sa plywood dahil kailangan po natin makuha yung saktong butas nito. Tempered glass ang ilalagay po dyan. At least mga minimum ng 10 mm. 10 mm yung kanyang pinaka thickness. Tapos kahoy itong kanyang pinaka handrail. Wood. Ito po yung mga pintuan. Halos yung design niya mga boss pare-parehas po. Maliban lang sa may main door. Yung sa main door naman isa ano po yun, 4x8 or 1.2 by 2.4 yun ang kanyang sukat. Ayan o. Wow, ganda. Pag-ano na tayo dito, pag-finish na tayo. For example ito, pwede na natin finish yung pintura niyan and then linis tapos grout. Ganda. Ayan, ito naman yung yung sa may master, ito yung toilet and bath. Ayan mga boss. Tapos yung accent wall niya napakaganda. Ayan mga kasi nyo, meron siyang parang gold pero pagka gumanyan ka, wala. Ang ganda rito. Yaymanin. Yun ang ganda. Although hindi naman po halos makikita to dahil maglalagay din ng dito ng malaking salamin. Tapos ito, vanity. Or may dito, lavatory. Ayan, ito na rin yung kanyang perimeter fence. Groove. Ilagyan po namin siya ng groove. Para hindi naman siya plain na cement finish lang. Ayan, naka-groove siya. Then painted, pinturado siya. Meron din pong mga ilaw yan. Mayabang pong ilaw yan. Ganon din dito sa may harapan. Tapos ito hindi ako stone. Si owner's choice din po ito. Sa mga cladding natin, syempre hindi naman din ako magde-decide niyan. Ang may-ari din po ang magde-decide kung ano po yung gusto din nila ilagay. Nag-send po ako ng mga option sa kanila na yan, pumili sila. Ito, decostone po ito, saka yung taas na yan. Decostone nilalagay doon. Ang ganda na. Yung sa may service gate lang yung medyo aangat ng konti doon dahil mayroon po siyang canopy. Hindi pa po naka-fix. Sineset pa lang nila. So, ang ganda na. Ang ganda. Tapos sa labas, ano siya, gray. Parang gray siya. Ganda. Kasi yung materials niya makapal po yung materials. High-end, pang high-end talaga. Kapal. Break time. Mga boss, iwanan natin sila. Meron po tayong bisita ngayon sa farm na pupunta. Ayun na, ganda na. Start na yung installation. Hindi naman po matatapos nila ngayon yan. So possible daw, sabi ni installer, yung team leader nila, mga 1 week daw po yan. So medyo matagal po yung installation dahil po
maselan po yung mga ganyang UPVC, hindi po basta-basta yung pag-install. So yan, 1 week. So iwanan natin sila. Yan, nandito na tayo sa farm. Ito na hinihintay natin mga boss. Ito yung sinasabi kong bisita. Ayan na sila. Wow, tama raw din ang kanilang sasakyan. Ito na yun, hinihintay ko. Ay de, kamusta? Hindi ka lumakad ha, talagang hintay mo ko ha. Talaga hinihintay kita eh. Diretso ka na doon? Yan, yan. Malapit na. Tatay po ni ano yan, ni Panjigen Solar ang ating huli ka naman tumahol, nakapasok na, doon ka tumatahol. Ikaw pala yung driver di ah. Ha? Ikaw pala yung driver nila. Oo. Nag-message sa'yo si Gian, di ba? Oo, nag-message. Saan natin ibababa yung paddle? Yung mga panel. Ilang piraso ba yan? 22. 6. Malapit na matapos yung lecture mo ah. Oo nga din, malapit na eh. Yan na po yung ating ano, panel. May pupuntahan akong forklift dyan sa may Mexico. Balik kayo. Ha? Ito itong sa kinigiyan. Pinalitan niya lang yan. Ano yan? Puno. Pinulong ko 33 yan. Ano po. Bali lang to de. Ilang panel po yung 22. 22, 22 pieces. Pagka magdagdag ka na lang para maganda nga. Papanet metering ka no? Siguro po. Oo, para mas maganda. Papanet metering ka? Solar. Palagay ko mali na yung binabayaran ni ano doon sa lubang. Maraming salamat kay ano, Panjian. Saka kay Daddy. Ayun, si Daddy. Ilan na subscriber mo ngayon? Yung mga tiga ano mo ng swimming pool, mga galing din ano? Yan, kain tayo. Kasi Palawan kasi nasigaso niya yung bigay ka. De, kain po tayo. Mga boss. Saan tayo? Puerto? Ano? Ako rin lang. Kasi, Ayan o. May facial no. Kabilaan, may facial, kabilaan. At dito sa ilalim nag ano no. Oh, may harvest din. May harvest din dito no.
Yung isa mono, makikita mo dito, puti lang. Puti lang dito. Puti lang siya dito. Tataas din yung may cells. So kasya doon no boss no. Sa bubong na yun no. Ayun, nainit oh. Ang init ng ano niya oh. Hindi ko lalagay. So ayan na mga boss. Kulang pa po ito. Yung po mga materials na gagamitin. So ayan muna yung ating meron ngayon. Itong 22 pieces na panel. Solar panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pieces po yan na 655 watts. So doon po ilalagay. Ayan. So hindi pa po kompleto yung ating materials. So meron na tayong inverter na 12 kilowatts. Tapos meron na tayong panel na na 22 pieces na 655 watts. Ayan mga boss. Okay. Bale, pagka kompleto po yan, doon natin papa-install. Paano lang muna, paunti-unti. So ayan. Dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.